So, relax lang po. My testimony po is endless to purpose. Ako po si Brother Jerry. Ako po ay isang Bicolano. Namulat ang pag-iisip dito sa Maynila. Tumira po kami dyan sa may Mandaluyong. So, hanggang grade 3 po ako dyan nag-aaral. At hindi po kami nakaranas, kami magkapatid, hindi po kami nakaranas ng normal na pamilya. Yung nandun yung magulang, na i-guide kayo hanggang sa lumaki, na lumaki maayos, makapag-aral ng maayos. So, yung father ko po, gwapo. Yun naman, kita-kita naman ang ebidensya. So, hindi ko naging maganda yung pagsasama ng magulang ko dahil nga yung aking father, maraming kids. So, lahat po kami lima magkakapatid. So, sa lima po yun, ako yung pinakapanganay sa lahat. So, dalawa po kami sa original. Dun sa pangalawa, may isa kaming kapatid na babae na nasa Bicol. Then may kapatid din po kami dito sa Maynila, dalawa na lang. So, yun po. Yun nga po, dahil nga maraming chicks sa aking ama, so madalas hindi magkasundo yung aking mga magulang. So, nag-come up po na maghiwalay sila. So, naghiwalay sila dahil yung airpods ko parang inom, babae, gabi na dumarating, may time pa nga, darating ng madaling araw, kasi tatamaan pa yung airpods ko, ganun. So, ganun po yung naging buhay. May time po na New Year, hindi siya umuwi, January 1 ng maga, nagwala pa. So, nagising kami ng aking kapatid, nagpunta liwanag ng bahay. Yung pala kaya maliwanag kasi yung mga dingding nagwala So, kaya yung mga dingding. So, yun po yung naging nakagawin ng buhay ng aking bata pa. So, nung naghiwalay sila, so ang magulang ko po airpods ko, inuwi kami sa Bicol. Dito na kami dun sa mga lola namin na magulang naman po ng aking ama. So doon po, iniwan kami ng aming magulang, iniwan kami ng aming airpods kasi pinabayaran ng mother ko yung papa ko pinabayaran siya sa kanyang bisyo, pinabayaran siya sa kanyang sa babae niya. So hindi na siya naman. So ang nangyari, inuwi kami sa Bicol ng magulang ko, iniwan kami doon para trabaho ang aking mother sa ibang bansa ng Kuwait, Labulo siya. Tapos yun nga po, so kung kami nag-aaral, so may mga tayo na siyempre, bata ka, hanapin mo yung kalinga ng mga mama mo. May time na sobrang lungkot, dudungaw na lang ng aking kapatid sa bintana at sabi namin, Ma, nasaan ka na, ba't di ka pa bumabalik? Malungkot yung mga ganun moment. So, ang nangyari po, mag-OFW siya, padala ng pera, may time na gusto ko yung voice take nun So, may time na voice take yung mother ko, na sinasabi niya, masama yung boses ko. Sabi niya, Anak, may sakit ako ngayon. Sabi niya, kasi ganyan, trabaho. So, kumbaga, nalulungkot na kami nun, ng kapatid ko. Tapos ganun pa yung marinig ko. So, sobrang depressed sa amin. So, ang kaganda naman, yung mga magulang po ng father ko, madasalin. Yung lola ko, lalo yung lola ko, nagpapasalamat ako sa kanya, simulang naman. Yung lola ko po, uso nito naman yung alas 6 oras yun. Kailangan bago mag alas 6, nasa bahay ka na.
tawagin na kami ng lola ko, sa akin na kami. Yung mga katimbal mo, sindikado ko, si Binang, gano'n, tatanda ko pa. Then, after mag-rosaryo, pag linggo naman, igising kami madaling araw para magsimba. So, yun po yung routine. So, yun ang nagpapasalamat ko dahil yung lola ko naturuan kami kung paano magdasal, magpasalamat sa Diyos, at maging maayos, mabuting bata, masunurin, umanan sa matatanda. So, yun po yung naging buhay. Then, dumating po yung time na nagkaroon ng problema yung mama ko sa ibang bansa. Sabi niya, anak, nag-TNT ako dito sa ibang bansa kasi yung amo ko, namaltrato ko eh. So, kaproblema, then nakakuha naman siya ng kaibigan, tinulungan siya. Then nakauwi siya sa Pilipinas. Hindi niya, pag-uwi sa Pilipinas, kita-kita, siyempre, pag bagong galing ng approach, siyempre, ang dami pa sa loob, umalis na naman siya. Nakakuha siya ng passport sa dito, pero iba ng pangalan. Ang pangalan na ginamit niya, para matustusan kami sa pag-aaral namin. Then, nakapagtrabaho pa siya ng 2 taon. Then, yung pangatlong uwi niya, hindi na lang siya nakabalik sa Pilipinas. So, nagtrabaho na siya ngayon sa Maynila. Trabaho niya dito sa Maynila. Doon sa, naging cook siya ng boss ko ngayon. Cook siya, family cook siya. So, nangyari, pare-pare tustos niya sa amin, papaaral ng college na kami. Then sabi ng airbags ko, luwas kayo ng Maynila. May kumpanya yung boss niya dito, pwede ako mag-summer job. Lumuwas kami. Nag-summer job naman ako. Then, after nun, nagustuhan yung trabaho ng mga accountant. Then, yung pala, kung balak pa ng airbags ko nun, hindi na ako pababalikin sa Bicol. Sabi ko, ma, 3 years na ako nag-aaral ng college, computer science yung binubuha ko. 1 taon na lang. Eh, sabi ng mama ko, sige, ba't ka sabi ko, kung gusto mo, eto 10,000, bahala ka sa buhay mo. So, sabi ko, patay. Sabi ko, di, ano ako, working student na ako, trabaho ko dito. Then, nag-enroll po ako ulit sa AMA, kumuha nga ako ng computer and system design and programming sa AMA, dinakagraduate naman po ako. So, yun po yung kwento ng buhay ko, ba't ako napadpad sa Maynila. So, ngayon po, bago po ako napasok sa Holy Family, dito rin ako nakapag-asawa sa Maynila, bago ako napasok sa Holy Family, yun nga, may mga issue po ako sa buhay. Siyempre, na-acquire ko ng binata, siyempre, yung dito, greenhouse, palibasa na sa construction company mo, kasama ko mga engineer, hindi ko naman niya lahat na engineer na ganun sa ambition. So, namulat ako sa ganun, inyong hanggang yes, pagod ng umaga, inyong araw-araw, greenhouse, hanggang sa nag-aaway kami palagi ng asawa ko. Kasi minsan, papatawag niya ako, uwi na tayo. Sabi ko, uwi na tayo. Sabi ko, na. So, siguro, nahihayin ako mga 10 na nag-aaya pa rin hanggang sa umabot ng alas 12, uwi kami. Then, mag-aaway kami ng sasakyan, tatakbo ko sa sasakyan ng mabilis. So, yung mga ganung bagay, hindi ko pa naiintindihan. Basta sa akin lang, ako yung lalaki, ako dapat yung masusunod. Saka ayaw ko nung tinatawag mo ko, ba't mo tinatawag, hindi ko tapos yung inuman. Napapahiya ako eh. Sa mga kainuman ko kasi, siyempre, sa mga barkada, ang tsawa, may problem yun. So, ito na nga, si Lord, may mga tao siyang ginagamit para sa atin. So, yung si Brother Glenn, patagal niya na rin akong niyayaya na pumasok sa Holy Family at mag-attend ako ng seminar. Sabi ko kay Jean, sabi ko, sige, attend tayo. Pero pagkatin natin tapos na. Kasi alam ko, may mga follow-up yan eh. Follow-up na meetings, mga ganito. So
attend kami. So, ewan ko, basta after nung seminar na yun, parang iba yung aming naramdaman, masyadong maayos, maginhawa ba? So, ang nangyari, ito na, tuloy-tuloy na kami. Amen! Nandito kami ngayon sa Holy Family, nakaharap, nagbibigay ng testimony sa inyo na ang Diyos ay ganda. Dapat pakinggan lang natin siya. Kung may mga tao man na lumalapit sa inyo na ito sinasabi tungkol sa Diyos or pinaalalahanan kayo na Brad, dito kayo sa Holy Family, maganda dito, magiging maayos ang buhay mo. Pakinggan nyo sila kasi sila yung nagre-represent kay Lord na magsabi sa inyo upang patibayin ang pananampalataya sa Kanya. Kaya nga po sabi sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your path. So yun na po, manalig tayo kay Lord dahil siya po talaga ang gabay natin para maging maayos ang ating buhay. Kung meron man pong liku-liku sa daan, kung simula nag-umpisa tayo, naging mahirap, tingnan nyo naman tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa Holy Family. Hindi nagkamali si Lord. Hindi nagkamali yung mga tumapik sa inyo, nag-invite sa inyo, nandito kayo pumunta. Kasi ito yung tama na gawin natin sa buhay. Maraming salamat po. Evolve from despair to hope. Ang gabi po sa ating lahat. God is good nga dahil pagkakataon tayong kapagpahayag ng kanyang pagmamahal sa community. Na bago ang lahat, hindi ako ng pamanhin sa kay Sister Apple dahil senior na nga. Nakalimutan ko na kailangan ko na may write-up, testimony. Ang nagawa ko lang po dahil masyado akong busy, gumawa lang po ako ng outline ng nangyari sa buhay ko. At pwede na ako umalis dito, wala na akong basahin eh. Ako po ay si Carmelito Bayarkan, Dodong for short, Bisaya po ako. Ako ay isang anak mahirap. Nasabi kong ako ay isang anak mahirap dahil ang mga magulang ko po ay hindi mga professional, hindi nakagraduate ng high school, at talagang nanirahan po kami sa bundok noon, sa bukid. Alang-alala ko pa yun. They are from Cebu, dalawa sila. Dahil sa kahirapan namin, ang papa ko ay masyadong adventurero. During those times, ang pamahalaan yata ay nagbibigay ng mga homestead sa Mindanao. So isa sa mapalag na nabigyan ng 24 hectare na homestead sa Davao. So dinala niya kami doon. Pumunta sila doon, wala pa ako noon. Kaya doon pa ako pinanganak sa Davao hanggang about 5 years old. Pero may mga pangyayari sa Davao na tandang-tanda ko pa. Hindi ko pwede makalimutan yun dahil muntik na ako mamatay noon. Nagiging victim po kasi ako ng malaria. 1 week po akong mataas sa lagnat. Lumalaki daw ang tiyan ko, nag-chichil. Hanggang sa one night, parang nawalan ako ng malay. Nung naimuklat yung mata ko, nakita ko yung papa ko. Nakahiga ko sa salid. Nakita ko yung papa ko nakatipa. And then, he was making the sign of a cross sa akin. Nakatayo sa akin, nalanan ako. And then, sabi ko pa, mamatay na ko ba? Sabi ng papa ko, hindi no, mag-aampo na sa Ginoo. In Tagalog, sinabi ko, mamamatay na po ba ako? Sabi ng papa ko, no. We will pray to God. So, doon ko unang narinig sa papa ko na
naitanim sa isip ko na sa mga pagkakataon na talagang hirap na siya, kumakapit siya sa Panginoon. Katoliko po ang mga magulang ko. And then, dahil nga adventurero, ang papa ko kasi marunong magkarpintero, mag-electrician, nakakontrate siya eh. Hindi siya nakontento doon sa buhay namin sa Davao. Masusunod siya ng kapatid niya na karpintero din. Bumalik kami ng Cebu. So pagdating namin, ang lupa pa nila doon, dahil wala silang masyadong nag-aralan, isinangla lang nila kung may mapamasahe kami, papalit ng Iloilo. Ng Cebu. Pagdating namin sa Cebu, doon ako nag-aaral ng grade 1 and grade 2. And dahil nga hirap din, hindi ko kami nahugutom pala doon dahil may sinasaka naman sila. So naman sa probinsya, hindi ka mawalan ng pagkain kasi pag ka na. Pero dahil nga hindi sa kontento doon sa pagsasaka, lumipat na naman kami napunta mo na kami ng Negros, hindi napunta kami ng Iloilo. Doon ako nag-aaral ng grade 3 hanggang magtapos. 10 po kami magkakapatid. Siyang kami buhay, pang 10 ay namatay kung ipinanganak. So sa dinami-dami namin, nasaksihan ko ang hirap ng papa ko. Nasa Iloilo City na kami noon. Nagtatrabaho sa isang shipping company. Nasa pier kami, kumpanya maritima. Kasino naman ang sahod niya. Sa dami namin nakakain, talagang kapos. So, more often than not, ang kanin namin ay nakatakal yan pagka kakain kami. And naobserbahan ko parati, natitira sa papa ko yung tutong na sa kanya. Dami kami eh. And then, ginagawa niya doon sa party niya, sasabawan niya ng tubig, and then, lalagyan ng asukar, kung minsan, pinagsasabawan niya naman yung kape. Parati din kami walang ulam, kung minsan, mantika at saka asin. Lagyan ng mantika, pulpul ng puting asin, ayos na, tapos subo lang, tapos na eh. And then, nag-aaral ako ng elementary. Hindi ko naalala na nagsimba kami. Kasi nagdadasal ng father ko, pero hindi sila mahilig magsimba dahil busy. Una-una ko narinig na ano rin ang Panginoon dahil may kapitbahay kaming Protestants, and every Sunday meron silang Sunday school. So kami mga bata doon, umatid kami, and doon tinutuwa kami ng mga catechism din na ang Diyos daw ay nagmamahal, alam niyo. So tuwa-tuwa ako noon dahil nung nagapit ako ng Sunday school, pagdating ng Pasko, nagre-regalo sila sa mga bata, nag-attend ng isang supot, alaman nun ay lollipop, isang siupaw, at saka isang mansanas. Tuwan-tuwa ako noon dahil makakatikim ako ng mansanas. So, yung kalala kong batang babae, yung mansanas niya, sabi niya, tikman mo ang tamis. Sabi ko, tingin nga, pagkakapin mo, tamis nga. Pero ang ginawa ko doon sa akin, hindi ko yung kinain. Inaamoy-amoy ko lang yun. Dahil nangihinayang ako. Umabot ng isang linggo, nung kakainin ko ng bulok na pala sa loob. Ay, tinapon. And then, nung elementary ko naman, may mga class party, na gano'n. Mamupunta ang mother sa tindahan, ibibili niya ako ng Pepsi. Yung Pepsi na yun, tuwa-tuwa ako, yabang ko, nagkaroon ako ng Pepsi. Tatalihan ko yan sa kansan, tatali ko yung tali. Tatali ko yung dito, naglalakad ako, wala rin sa amin. Nagkaroon ko doon pa para makita ng iba, may Pepsi ako. And nakakain na kami noon ng pansit pagka may birthday. Nakatapos ako ng elementary sa A. Montes Elementary School. At sa awa naman ng Diyos, sa Iloilo na ito from grade 3 hanggang grade 6. Parati po akong top sa klase and I graduated valedictorian. Nung mag-aaral nung magtapos na kami ng elementary, sabi ng papa at mama ko,
hindi ka na pwede mag-aaral sa high school. Hindi na namin kaya. Dahil, gano'n. So, nalungkot ako. Masok sa isip ko, sabi ko, bakit gano'n yung mga kaklase ko? Mag-aaral sila sa Lapositi, kung saan-saan. Pumasok sa isip ko, sabi ko, akala ko ang Diyos mapagmahal. Yung mga kalaro ko, ang gagara ng mga damit, gagara ng mga laruan, kami hanggang natutuwan lang kami dahil meron sila. Pero parang ini-inggit ba na sila mahal ng Diyos, pumasok sa isip ko, pero ako hindi ako mahal ng Diyos. Yun, tumanim sa isip ko. Ang dadasalin naman ako. Pero lahat yan ang dasal ko. Hindi niya narinig. O hindi lang niya ako talaga mahal. Nung namin na enrollment ng high school, may kapitbahay ko kami na ang anak niya, professor sa UPE. Pumunta sa bahay, sabi niya, Maris, okay, siguro kami din na mag-aaral. Sabi naman ng mama ko, hindi na maaari, tama na yan, marunong na magbasa at saka magbilang, pwede na yan. Sabi lang ng kumari ng mama ko, sayang naman, pag-uli mo na exam sa UP yan, para makatulong dyan si yung anak niya. So, kinabukasan, nag ng application from sa bahay, nag-read ako. Pagdating ng examination, nakakuha ko ng exam sa UP, and pumasa naman po ako. So, nakapasok ako ng high school sa UP. And that's scholar ako ng UP. Noong high school days, marami pa rin pagsubok na aking nagaanan. Hanggang third year high school ako, hirap na hirap yung parents ko sa papasahe. Nakira kami sa Mililoni, isasakay sa jeep papunta sa Molo, UP kasi nasa Molo. Nakiusap pala ako sa branch manager ng kumpanya Maritima. Pinasok niya akong houseboy sa bahay ng manager nila. So doon ako tumira sa bahay ng manager, houseboy ako doon. Wala mo akong tinatagap na sahod, siguro baka pa kung tumatagap na sahod para mabigyan ako ng pamasahe pa ulit. Noong high school ako, ang damit ko ay dalawa lang. Parehong white polo shirt and short pants na khaki sa boy. Sabi mga kaklase ko, bakit parating niya suot mo? Natutong magsinungaling. Sabi ko kasi mama ko, isang dusina ba naman binili, pare-pareho. Kasi parang katipid. And one time, yung ballpen ko dito, nagmansa doon sa bulsa. Tapos sabi ng kaibigan mo ko sa akin, sabi mo kung sabihin, yung 12 piraso mo damit, puro mansa. Natutong niya, dalawa lang talaga. And then, pagdating ko yan sa bahay, pag-uwi, nalabahan ko yan. Kung hindi matuyo ka lumagahan, papansayin ko yan. Pag inabot ako ng papa ko, ano yan doon? Sabi ko, lansa ko siya, basa ka. Sabi ng papa ko, sus, basa-basa lang. Kasi usok-usok pa siya. And then, natanong ng mga klase ko, sabi na sa akin, photo ba na ito? Nila, photo? Sabi ko, ay, hindi mas pumunta. Dito na short lang mo Kasi wala na ba akong long pants? Sabi ko, wala, mas gusto ko yung short pants lang kasi komportable ako. Ganon, sinungaling ko talaga. Now, mag-graduate na ng high school. Sabi ko, hindi ko na yata kaya. So, pero determined ako na mag-aral ng college. So, nag-working student ako. Naging karta ako sa pier. Naging pier ako sa construction. Sawa ng Diyos naman, nakaipon ko ng konti. Nakapag-aral ko ng college. So, kaya na buhay ko. And then, nung ako ay makapagtrabaho na, napagpad ako ng Bicol, nakilala ko si Wabel. I was still full of frustrations. So yun nga, na-share naman namin ng aming love story. Pero may mangyayari sa buhay ng mag-asawa na ngayon ko lang sasabihin. Ngayon lang niya malalaman. Sorry na ba?
Hindi kasi stable ang trabaho ko kasi construction ako. There was a time na wala akong trabaho, wala akong kita. Si Mami talaga nakasandog na yun. Magsusulitan talaga yan para hindi natin mababayaan. So ilang buwan na wala akong trabaho. Nagpintuhan lang kami tungkol sa may casting kasi si Cassie Morley, manager ng Avenue Taxi. Sabi ko, ano kaya lang kung ano? Kausapin natin si Cassie Morley. Parang pwedeng kahit mag-extra ako mag-drive ng taxi. Makakatulungan niya. Nagalit siya sa akin. Sabi niya, ano? Mag-drive ng taxi? Tumigil ka nga dyan. Tapos din, ang diskusyon namin, humaba na humaba. At may nabitawan sa nasaktan ako. Ang sabi niya sa akin, hindi ko pinangarap ang buhay na ganito. Ang sakit. So, sa isip-isip ko, bakit kasi ako pinili mo? Sa isip ko lang mo dito na sinabi sa kanya. Hindi ko nga siya napigyan ng bulak lang sa isang piraso. Hindi ko nga siya niligawan. Bakit ako pinili? Pero, nakakawa ko sa kanya kasi nakikita ko yung kahirapan. So, nung matulog na kami, nandyan sila. Pinagmamaster ko siya. Pati yung mga anak namin. Then sabi ko, awang-awa ko sa kanya. Hindi ako nawa sa sarili ko, sa lingkod ko. Awang-awa ko sa kanya. Sabi ko, Dab, yan. Pag nagkaroon ako ng magandang kita, kakayasan ko na kayo. Sabi ko, talaga iyan ako parang sumpa sa sarili ko. Ay, sabi ko, awawan, pero hindi kita pababayaan. Susuportahan kayo ng pera. Pero gusto ko mawala ako sa buhay mo. Dahil para bang failure ang buhay mo dahil ako ang kinuha mo. Sabi ko, talagang itinanong ko yun. Wala pa kami ako sa Holy Family. So, sa kaming trials na yan, mabuti na lang, napunta kami sa Holy Family. Mapunta kami sa Holy Family, maraming trials pa rin. And naisay ko nga dati, na ang Panginoon daw talaga ay nananahan sa puso ng mga tao na mamahal sa kanila. So, pwede extension from there. May isang pangyayari sa buhay ko. Hindi ko na-settle na nakaraan kasi alam ko naman. Sa prayer meeting, nagsabi sa akin, Lolo, okay ka lang? Sabi ko, oo naman. Sabi niya, tingin ko hindi ka okay eh. Hindi okay na ako. Pero talagang may problema ko noon kasi may project kami doon sa may parking Pampanga na hindi kami napapasahod ng tao. So nawawala yung mga tao. Sinabi ko, ganito ba na ang problema ko? Sabi, kung putangin ka na 50,000, okay na siya. Pwede na. Pwede na siya problema. Sige, bukas. Yun, sabi ko, nasolve ang problema ko. Sabi ko, thank you, Lord. Pero mahina pa ng palataya ko. So, okay na, nasolve na yun. Walang mihan, walang ano. Pinautan na kami. So, after mga ilang months pa, hindi ko lang sabihin kung sino yung pautang sa akin, nakakalbo na yun. Hindi na lang wala dito. Tapos, after 2 or 3 months, meron naman akong problema. Dito pa rin sa community, dinidig ang aking panalangin. So, sinusuplatan ng member natin. Pagsuplatan niya. Pero, hindi ko ba na ito, utangin din ako. Sabi ko, ang Diyos talaga. Binibigay pa ang panalangin mo, iyataan sa iba. Sabi ko, Lord, thank you naman. So, natutunan ko na pag malakas ang pananampalataya mo at nandito ka sa ganito community, parang naman ng pagmamahal ni Lord galing sa akin ba, galing sa bawat isa. Kaya, dati ako, I was a despair. Ako ngayon, nagpuno ng pag-asa. I'm glad po kung don't worry, it's daddy, wala.
sabi ko sa kanya, sabi ko, bakit ba talaga nagkagusto ka sa akin? Sabi ko, yan ay isang malaking misteryo sa buhay ko. Oo, ano. Siya hindi rin niya malaman kung bakit. So, ibig sabihin nun, dahil sabi ka sa Bible, mabuting asawa daw ay regalo ng Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good evening po, brothers and sisters. Pasensya na ako sa boses kasi sa pa-practice. My testimonies of faith revolves from a weakness to strength. I got married to Paul 22 years ago with a promising job to support our family. The birth of our first and only daughter, Dana, brought not just joy, but also inspiration to grow the family I wish to have. Until I got sick with an ailment which almost took my life. I suffered from a left lung pneumothorax. And imagine a plastic balloon that burst, that my left lung was 70% collapsed. Recuperation period on a minimum was 1 to 2 years depending on how responsive my lungs would be. It's for regeneration. I feel scared more than just devastated. I want to live longer. I want to see my child grow and serve my family. Ganun ko pala pagka yung nagkasakit ka ng malubha, lahat ng santo matatawagan mo, maliban lang po sa isa. Si Santa Claus lang. This was also the time I felt closest to God, when I would really pray day and night to be healed, which I honestly don't do often. This I realized and learned to communicate with God. One day, I attended Mass, and when I was singing the Lord's Prayer, I cried out loud while asking for forgiveness. That moment, I also asked for an extension of my life and promised to take care of my child, who was Dana then, our eldest and only child. That was all that I prayed for. Our God is a loving God. He allowed me to fulfill my covenant with Him, and what a grace He has given me to take care of my child every step of the way. He helped me through all these years, coping with anxiousness and fears of my disability. He allowed me to bring Dana to and from school until college, and even her first few months at work before she learned to drive by herself. He gave me 2 other beautiful children, Wiggy and Koji, whom I had spent my whole time taking care and attending to their needs at the home and in school. And yes, a generous and a smart wife to complement my weaknesses. In the second book of Corinthians, chapter 12, verse 9. But he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." He made me weak somehow in health and disabled to dispose myself to provide for the family. But God gave me so much strength to realize and provide time and talent for my wife and my
my children in the household. And when he called me once again to repair marital issues that were faced along the way, the marriage encounter weekend seminar we attended few years back redirected me. God reminded me that Paul was a gift He has given. Our situation served to us for appreciation that indeed my covenant with Him is fulfilled. Served to us for appreciation that indeed my covenant with Him is fulfilled. I continue to make relationship with God closer and stronger by being active in our community. It is a call that affirms God's love for me and my family. Thank you. Good evening, brothers and sisters. Ako naman po si Pong, ang kabiyak ng puso ni Nobs, na Pong na ngayong gabi. My testimony would revolve naman from fear to courage. Takot sa courage. Lakas ng loob. Ayan. So, dito ko lang. Parang may lakas ko ng loob. Ayan. So, sa akin naman po, I can recognize parts of myself to have been inflicted with fear. So, I come from very young parents. Teenagers pa po ang aking mga magulang nang sila ay nag-umpisang magpamilya. And it was my paternal grandparents po, grandparents po sa daddy ko, who stood as our parental figures. So, dahil bata pa ang aking mga magulang, sila po ang namuno sa pagpapamilya ng aking mga magulang. So, sila po ay maasikaso, pagamat nakita din po namin kung gaano sila kahigpit sa aming mga magulang, na sa kadahilanan po siguro dahil sa kabataan nila ay hindi sila trinas na maging maayos sa pagpapaligid sa amin. My grandmother was a very controlling woman, and I saw how controlling she was. From my father, sa kapatid ng daddy ko, at lalong-lalo na sa mami ko, na hindi niya nabigyan ng pagkakataon na ipakita ang magandang kalooban. So, yung takot na pinanggagalingan ko po ay ang maging katulad ng aking mga magulang na sa mata ng kanilang magulang ay mahina at hindi kayang tumayo sa kanilang mga paa. So I strive in making sure that in everything I do, tama yung ginagawa ko. I strive well, I did well in school, I ensured that I finished college on time. Sinikap ko rin po na makapasa sa aking kursong medical technologies. Technology kung saan po naging kaklase ko si Nobs at doon po nag-umpisa ang aming pagmamahalan. And both of us landed a very promising job soon as we graduated and soon as we passed our board exam. However, in the first few months of our marriage, tulad nga po ng nabanggit ni Nobs, he got sick, and Dana, who was our child at that time, was only 6 months old. So it was a struggle between magpapatuloy ba si Nobs sa pagtatrabaho o kailangan huminto dahil ang kanyang kalagayan po ay hindi naging madali. Halos collapse na ang kabilang lungs niya, and the other lung was also about to parang na-compromise na. And that was also the day of my final interview in my job. But I wasn't able to go dahil yun din po yung araw na inoperahan siya. And so I thought I lost my opportunity to have a job. But God is really good because He gave me a job that allowed me to not only satisfy my obligation as a parang shared responsibility namin, kundi isang trabaho na nakapag-support sa pamilya ng parang dalawa yung nagtatrabaho. So, doon po muli, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko because
ako lang yung mag-isa. And during my first 2 years in my job, si Nobs was recuperating. In fact, habang nag-orientation ako dito sa Maynila, kasama ko siya. Nasa hotel siya, doon na siya nagre-rest. So, I would go to the head office, 2 months yon, and siya yung naging support ko in terms of being away from Dana kasi iniwan namin siya sa probinsya. Ayan. And so then, sa pagkakataong yon, yung takot ko po na maging katulad ng mga magulang ko, siguro nalagpasan ko yon. Pero ang hindi ko po nalagpasan ay ang maging isang controlling person tulad ng lola ko. So yung kinakatakutan ko na hindi maging tulad ng young parents ko, ang na-adapt ko pala doon sa pamilyang kinalakihan ko ay yung pagiging matapang ng aking grandmother at maging controlling. But she too was a very smart grandmother. Pharmacist siya at she did very well in her profession. So, doon na nagkaroon ng pagkakaiba yung unang agreement namin. Nung mag-switch roles kami, ako si husband, siya si wife. Nung una, madali sa loob ko yon kasi nga, buhay eh. Diba? Parang buhay niya versus trabaho lang yan. Kaya ko namang gamtanan. But of course, during the tests of time, hindi maiwasan ni Nobs siguro na magpugnot o mag-isip ng kung ano-ano dahil siya lagi yung nasa bahay at ako naman ay sobrang busy. Hindi kami magkatugma. There was a year in our life na talagang walang isang araw na hindi kami nagtatalo. Tatanungin niya saan ako papunta. Ang pupuntahan ko lang naman po ay trabaho. Pag pauwi, tatanungin niya sinong nakasakay sa kotse mo. Ako lang naman po ang nandoon. And so it was tough kasi I was holding a position in the company where I was expected na strong ka, masayahin ka. Sa sales ko kasi ako. Kaya dapat lagi kang magpakita ng leadership. But behind that leadership, walang umaga na hindi ako umiiyak mula pag-alis ko ng bahay hanggang Laguna. Pero bago pa ang exit ng Binyan, dapat wipe away your tears na mag-makeup na ako. Para pagdating ko sa opisina, fresh, pretty, and happy na naman. So, totoo yung sabi nila, I work for a beauty company. Makeup can only do a little. Because inside me, I was struggling. So, di ba, ironic, nagtatrabaho ako sa kumpanya ng pampaganda, and yet, yung kagandahan hindi ko na nadarama. So, several times, I would overrule decisions and directions. Ako yung nagdidesisyon. Yun ang pinagtatalunan namin kasi syempre, pride po ni Nobs ang tinatamaan. But I was so harsh. I was so strong. Nakalimutan ko na yung sinumpaan namin maging maayos kami sa isa't isa. Sa taon na yon, almost 1 year, hindi alam ni Nobs, nag-consult na ako ng lawyer, nag-consult na ako ng psychological professional because I thought I was already psychologically disturbed. At baka pagka kinasuhan ako pa ang ngayon, psychologically incapacitated. So, pinaghahandaan ko. Biruin mo ba naman, pati doon, naghahanda rin ako. But then, God really has an amazing plan for all of us. Because next week po yung appointment ko doon sa lawyer at saka sa psychology professional. Yung weekend bago nun, ay siya namang pagkakataon na napunta kami sa marriage encounter weekend. Papasalamat po ako sa aking anak na si Dana. Siya yung laman ng testimony din ni Nobs, no? Kasi siya yung nakita kong daan. Dahil meron po siyang kaibigan
na inanyayahan siya na matulog nung weekend na yon sa bahay nila. Sabi ko, ba't kailangan kang matulog doon? Asan ba mga magulang ng kaibigan mo? Sabi niya, "Ma, kasi meron daw po silang pupuntahan sa Tagaytay." Ano yon? Hindi ko nga rin po alam, Ma, pero parang nagsasalita po sila sa mga mag-asawahan. Sabi niya gano'n. "Ah, gano'n ba?" Sabi ko gano'n. "Sige, bigay mo sa akin yung number nung mama niya." Sabi ko, kasi normally, pag galing yung mga anak ko, ang unang kong hinihinging number, magulang, para alam ko kung nasaan sila. Pero that was like the second time that we allowed Dana to go out to sleep over. Kasi mag-isang babae siya. So, tinawagan ko po. At sabi ng nakausap ko sa kabilang linya, "Oo, meron kaming pa-weekend seminar. Huwag ka nang mag-alala sa iyong registration at kung ano man, basta pumunta na lang kayo." That was Tuesday. I recall very well. Kasi pinapunta ko yung mami ko dito ng Lunes kasi nga pupunta ko sa lawyer ng kinalunisan sa susunod. Hindi alam yun ni Nox. Kinidnap ko siya. Sabi ko, "Samahan mo ako papuntang Tagaytay." Papuntang Tagaytay. Dahil magtatrabaho ako sa Santa Rosa, diretso na tayo, magbulalo tayo. Tapos gusto mo, ano tayo, overnight? So, kala niya siguro makakaskor. Sumama. Kasi mama. Ayun. But, finally, we went to the marriage encounter with them. And that was 6 years ago. That was 6 years ago. And I just realized, this is the same couple shirt that we wore on the second day. Oo. Yes. Hindi pa kumukupas. And God is really good because nung araw na yon, 2 verses lang tinamaan na ako. Of course, heartfelt yung mga nasi-share doon. Those 2 verses were from the first book of Corinthians, chapter 13, verse 4, which said, "Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not proud." The second was Ephesians chapter 5, verse 22. "Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord." Yung kinauupuan ko halos mabutas kasi parang yun nga, tinamaan ako. Parang may sinaksak sa akin at pwede akong lumusot sa upuan na yon. Si Nox, hindi ko alam kung nakikinig. Kasi nga, hindi niya alam na doon ko pala siya papupuntahin. And he was very hesitant, maski yung sa mga exercise natin. Kala mo nagsusulat, nakatatlong sentence, yung 2 naka-strike out pa. Yung dear po, 3 sentences na nga lang, naka-strike out pa yung 2. Ano ba to? So, andun yung struggle talaga na napupundi ka pa rin dun sa ano nyo, sa pagkakaiba nyo. And yet, as I was listening to the presenting couples, talagang, damang-dama ko yung mga pangyayari doon. And so, after that, alam ko mahirap gawin tong 2 to. Hanggang ngayon, hindi ko pa naman yan perfect. Even if I stand in giving you my testimony now, I'm not proud to say I have done it so well. At yan ang pagpapatunay ng Diyos na hindi lahat ng gusto mong gawin ng tama at magaling magagawa mo. Dahil may mas importante pa kaysa sa batas ng lawyer na kakausapin mo. At may mas maigi pang treatment ang psychological professional mo dito sa aking pamumuno at pagbibigay ng aking mga salita para sa inyong 2. So, hiyang-hiya talaga ako nun. At tinamaan talaga ako. I left that weekend seminar full of hope. Eto na, may pag-asa na. Pero hindi naman talagang madali, di ba? Paglabas pa lang po namin ng Caris, nagtatalo na kami. Para bang yung lahat ng nangyari sa weekend seminar, ayan na naman, lumabas ka na sa mundong ibabaw ulit. Nagtatalo pa kami. And for 1 year, I've been attending the
Thursday prayer meeting alone. Pinipilit ko, sinong sayaw niya? Sumuko na ako. Sabi ko, at least tuwing Webes man lang, umupo ako rito kaysa makipagtalo ako sa bahay namin. At naging day off ko ang Thursday, pahinga ng aking masakit na kalooban at umiiyak na kalooban. Ganon po katindi yung 2 taon na dumaan sa aming buhay. And then one day, Nox asked, Thursday ngayon po, hindi ba tayo mag-a-attend? I even resisted. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? At bigla kang nagyayaya. In short, hindi na naman kami tumuloy. Magtite. And then the second week, sabi niya, Thursday ngayon. Sino yung ano doon? Sino yung mag-praise and worship? May mga ganun na. So sabi ko, timpi po. Sige na, umuo ka na. Kasi baka ito na yung pagkakataon. And yes, that was the day when we both opened our hearts to the Lord. Sabi nga, in His perfect time, our journey to healing begins. Doon nag-umpisa. And it allowed God to take part of our lives, hindi lang to take part of our lives, but we allowed Him to take over our lives. We thank our pasensya na po. We thank the gift of the presence of our shepherds. I'm sorry, I'm emotional. I'm happy to see them tonight. I intentionally did not text Tito Jojo and Tita Malu because somehow I was hoping that they would remember us. But they always remember us. Papansin lang ako. Papansin lang ako. But we thank them. We thank them. We thank the presence of Tito Jojo and Tita Malupunsan in our lives. She is the same mom I texted Tuesday night. And she is the mom of my daughter's best friend, na si Joyce. So look how God really is amazing in His plans. Yung batang gustong alagaan ni Nobs ay siyang naging daan para maayos ang mga hindi namin pagkakaunawaan. Hindi namin kilala si Tito Jo, hindi namin kilala si Tita Malu. Naalala ko si Tito Jo, naka-group ko lang po siya sa orientation ng Kevin's Bayon. Parang sabi ko, okay itong daddy na to. Hindi ko pa siya talaga kilala. But it didn't hinder us from getting to know them better because they were very good shepherds. Not only shepherds during our time of mga reunions, but they showed their love for us even beyond those reunions and even today. And even if they don't speak, we know how much they love us and they know how much we love them. That's how strong the bond yung nabuo sa amin. Nagtatalo din kami ni Nobs. Minsan nagkakatampuhan din kami nila Tita Malu, but it didn't interfere our relationship because alam namin na regalo sila ng Diyos sa amin. Wala man kami mga magulang dito sa Maynila. Yung mga little things na text, kumusta and all, they stood for us. And we thank them. We thank them for coming here. They are our primary inspiration. 10 ng L1 classmates namin. Andiyan si Dave. Nahihiya ako noon kasi assistant coordinator kami. Kami palagi yung absent sa prayer meeting. Pero habang nakikita ko yung mga kaklase ko, nai-inspire pa rin ako. I never told them it that often, but truly, our shepherds and our classmates were the inspiration for bringing us here up to this day. Sabi nga, in His perfect time, kung kaya hindi lang huminto doon, inappoint pa kami ng Diyos na maging ministers ng youth. Inappoint din niya kami sa mga ibang gawain tulad ng family ministries and now sa mas malaking responsibilidad ba? Pero I
I think it's not a responsibility. It's more of a call to serve Him for all the grace and for all the wonderful blessings that He has given us. At sabi nga sa Joshua chapter 1, verse 9, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Being in this community is not so easy. Diba? We all come from different walks of life. Some may smile at you thinking that that's a genuine smile, pero hindi. But you see, sabi nga nila, yan daw ang test ng Diyos para tayo ay ma-refine. Ang test ng Diyos para tayo ay ma-refine. Alam niyo po ba yung papel de liha? Sandpaper. Pag pinagkaskas niyo raw po yung dalawang sandpaper, ano ang mangyayari? May friction, ano pa? At eventually pipiness. That's how God's plan works on us. It's not easy. Hindi lahat ng araw pagmamahalan. May pinapadala siyang mga tao para kiskisin tayo ng magaspak paminsan-minsan. But we're thankful that in 6 years, suot pa namin itong shirt namin na to na magpapaalala sa amin na ito yung mensahe ng Diyos sa amin. God is truly amazing in allowing a lot of situations and even people to come into our lives to bring out the best in us. Thank you sa community din po dahil sa pagtitiwala, sa pagmamahal, di ba, sa mga hindi pagkakaunawaan paminsan-minsan, na humuhubog din sa ating maturity, sa ating spirituality. Few days from now, we will be celebrating our 22nd year anniversary. And more than all the things that I will be thankful for, my parents, my grandparents, my siblings, my beautiful children, I thank the Lord the most for giving Nobs sa akin. Hindi ko magagampanan ang lahat ng aking successes sa opisina kung wala siya. Nagpapaalam ang magbakasyon. Alam niyo, biruan nga namin, sabi niya, ba't pa ako magtatrabaho? Eh dito sa trabaho kong ginagampanan, may pabahay na ako, may pakain ako, may ATM ako, may pabiyahe pa ako taon-taon, saan pa ako? Tapos walang sick leave, walang vacation leave, pero araw-araw pwede akong mahiga. It's a personal joke, but we are sharing our story not because we would like to put ourselves to shame. We realize that God prepared us to share this testimony sa inyong lahat for whatever worth it will bring everyone. So, sa Panginoong Jesus na nagbigay ng buhay ko, nagbigay ng napakagandang tao sa paligid ko, higit sa lahat sa pagbibigay kay Nobs. Dahil pag nawala si Nobs, wala akong almusal, wala akong isusuot, nakakahiya nang sabihin. But really, I just wake up in the morning, everything is ready. I go home from office, everything is set. And I just go to sleep. Whatever I do it by myself. He takes charge of everything. Saan pa ba ako titingin? At bakit hindi ko nakita ang kagandahang loob na yun doon? Diba? So, maraming salamat, Nobs. Maraming salamat at maganda ang aking anak na babae. Dahil kamukha niya, hindi na ako kukontra. Diba? And thank you, Nobs. This is one of the best years of our lives because it is through God's grace na binigyan niya kami ng, alam mo yung katahimikan na hindi ka nangangalang gigising sa umaga, tatanungin niya kung saan ako pupunta. Siya pa ngayon nagsasabi, uy, umaga na, punta ka na. Tapos, late na akong uuwi, hindi siya nag-text, hindi man lang tumatawag. Ako na ngayon yung naghahanap na. But may ka-text na iba. Ikaw naman, patapos na yung testimony ko.
He is, obvious naman, di ba, na siya yung very submissive. If you were to take it on the context of that, yung verse, siya yung nandun. So sometimes, we look at verses in a different way. Hindi naman sinabing, wives, submit yourselves to husband as you do to the Lord. Hindi naman ibig sabihin, ako lang lagi. There could always be times na siya yun. And the other way around. But again, we thank the Lord. And maraming salamat sa pakikinig. Si Nobs po, sobrang na-pressure sa picture na yung nilagay dyan sa sabi niya, babasahin ko na lang talaga. But as we end tonight, dear brothers and sisters, thank you, Nobs. Happy anniversary. Ang sabi nga, the power of love is that it heals our fears and inspires our greatness. I think the love of the Lord is really working on us, and we hope and pray it will work as the days goes on. Thank you po, and Tito Ten, maraming salamat sa poster na ibibigay mo. Thank you, good evening po sa inyo lahat.